buntag. Nga adlaw? Ha? Aldaw. Okay. Buenos dias. We are about to finish the first quarter of 2025. Kasi ito na yung third month. Amen? At alam niyo, parang hindi na mahirap magbilang eh. Kasi ngayon, pinag-uusapan natin, tulog na lang eh. Ilang tulog na lang. Pero maraming bagay na ginagawa tayo na hindi natin namamalayan natatapos. Tama? Isang palatandaan na talaga lumilipas ang panahon, yung katawan natin, yung lawas. Kanina, ba nakikita ko si Sister Sening papasok, medyo may pagbagal yung lakad niya. May tawag ako ron, moonwalk. Of course, sinasabi ko ito as a matter of factly. Hindi ko siya sinasabi para mang-insulto. Kasi for all you know, mas malala yung sitwasyon ko sa kanya. Kasi ako, any moment, pwede kong bumuwan. Isang na-realize ko na nagbiyahe ko papuntang Cebu, na-realize ko na hindi pala ako nakahinging clearance sa cardio. Kasi meron akong condition na hindi ako pwedeng basta-basta magbiyahe pala. Doon ko lang naalala. Paano ko siyang naalala? Paano bumalik sa ulirat ko? Nung malapit na kami sa Cebu, lalanding na kami sa Mactan, nakaramdam ako ng kakaiba sa ulo. Na may pagbigat, na parang binibiyak, kasabay ng pagkabingi. At habang nabibingi ako, tumitindi yung sakit ng ulo ko. So sabi ko, Lord, sana naman huwag mo muna kunin. Gusto ko pa umuwi. Pero na-realize ko, nung pag-landing, na-realize ko na pwede pala akong bumigay habang nasa flight. Kaya yung mga may heart condition, lalo pa ako, na-stroke na ako eh. Ang tawag ni Doc Montes sa akin, may lamat. Yun yung sagot sa akin ni Doc Monte nung itanong ko sa kanya kung makaka-recover pa ba ako, babalik pa ba yung lakas ko ng 100%. Sabi niya, hindi na kasi. To tell you honestly, may lamat ka na. At yun yung nakatatak sa isip ko. Kaya, yun yung naging basihan ko kung bakit every gising is a blessing. Yung gising pa ako, nakapunta ako ng Cebu, nakabalik pa ako. Kami, matitikman niyo yung lechon. Anyway, maraming mga kaganapan sa buhay na whether we like it or not, may layunin ng Diyos. Maganda na pangyayari. Nagkatrabaho ka. Na-promote ka. Makapag-aasawa ka. Maraming bagay na niloob ng Diyos na mangyari sa atin na ikaliligaya, ikasasaya natin. Ngunit,
Subalit, datapwat, may mga pagkakataon din na hindi maganda yung nangyayari. Pero kung Kristiyano ka, dapat ang pananaw natin, maging dun sa hindi maganda, may layunin. Ha? Actually, to the point na kahit mamatay tayo eh. Kahit mamatay tayo. Hindi pa rin pangit yun. Kasi maganda pa rin yun. Kasi it's a game. So, anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko na anuman ang nangyayari, anuman yung kaganapan sa buhay, kapit lang. Huwag kang bibitaw. Why? Kasi nandoon na tayo sa panahon na marami ang manlalamig, maraming bibitaw. Nasusulat. Kaya yung mensahe na pinag-aaralan natin for quite some time, na tumutugma naman dun sa Bible study natin gabi-gabi, na ito ay paalala na bilang mga anak ng Diyos, maisaisip natin na ang Diyos gumagawa sa buhay natin. At habang may ginagawa siya, may binibigay siya, kasi makikita natin na talagang ang Diyos hindi nagkukulang. Tama? Bagamat mas madalas, nagkukulang tayo, ang Diyos hindi nagkukulang. Kaya bumabagsak at bumabagsak tayo dun sa 3 punto, 3 punto na ano ginagawa natin. Tama ba? Kasi hindi pwedeng wala tayong gagawin. Sa buhay Kristiyano, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng paggawa. Pero kung tunay kang Kristiyano, hindi ka pwedeng maligtas na hindi gumagawa. Meron at meron tayong gagawin. At inaasahan ng Diyos yun. Kasi yung ginawa niya sa atin, magre-resulta sa pagbabago sa atin. Amen? Amen. Kaya, tignan mo yung kitabi mo. Ano nakikita niyo? Hindi ko na kayo pinag-comment ha. Tinatanong ko lang kung ano yung nakita niyo. Isipin niyo na lang. Kasi sa totoo lang, every gising is a blessing. Yung nagising pa tayo, binigyan tayong panibagong buhay, pasalamat tayo. Kasi hindi alintana na may mga umagang dumarating na merong hindi na nagigising. Tama? Ako, yun yung prayer ko eh. Kung kukunin niyo ako, Lord, kunin niyo ako sa pagtulog. Yung bang hindi na ako magigising. Kung kukunin niyo ako, Lord. Hindi kita dinidiktahan, pero yun yung wish ng puso ko na huwag na ako ma-hospital, huwag na ako... Ganyan. Masyado naman kaba introduction ko. Actually, medyo naputol tayo rito, pero itutuloy ko para makumpleto yung pag-aaral. Kasi na-intriga ako. Pinag-uusapan natin yung obedience. Pagsunod. Ang title ng original message is The Beauty of Grace Displayed. Ang biyaya, pinaparanas at pinapadama ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya at hindi pwedeng maranasan mo ang biyaya na walang nagiging resulta sa buhay. Kaya nagamit ko yung the beauty of grace displayed. Tapos dinagdag ko yung salitang obedience. Kasi yung Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may
see your good works and glorify your Father who is in heaven. The beauty of God's grace as displayed through obedience. Hindi lahat na nagkiklaim na Kristiyano siya, ay Kristiyano nga siya. Tama? Hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. Hindi lahat na nasa loob ng simbahan, nasa loob nga ng simbahan. Pwede nasa loob ka ng simbahan, pero puso mo nasa labas. It's somewhere else. So, we have been studying this kasi ang hinihimok natin sa pag-aaral na ito, kung Kristiyano ka, patunayan mo. If you claim to be a Christian, ipakita mo. So, wala akong dapat patunayan. Wala kang dapat patunayan sa tao, sa kapwa mo. Pero for the sake of security and assurance, meron tayong dapat patunayan sa sarili natin. Kasi, kung meron mang dapat makasiguro ng kanyang kaligtasan, hindi ibang tao. Ikaw mismo. Make your calling and election sure. Tama? Kaya ngayong umaga, magtatanong tayo sa sarili natin, Kristiyano ba talaga ako? Gamitin mo yung salitang talaga, ha? Kristiyano ba talaga ako? Bakit ko sinabi yun? Kasi, nais nating burahin ang anumang pagdududa. At hindi natin ito itatanong sa katabi natin, sa asawa natin, sa mga anak natin. Tatanong natin ito sa sarili natin. Kristiyano ba talaga ako? Why? Ulitin ko. Hindi lahat na nagsasabing Kristiyano siya, ay Kristiyano nga siya. Many shall say unto me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name we have cast out demons? And in thy name have done many wonderful works? On that day. Alam niyo kung kailan yun? On the day of judgment. Lord, baka naman nakakalimutan niyo. Ginawa ko to, ginawa ko to, ginawa ko to. Religious act. Anong sagot ng Lord? Lumayas ka sa harap ko. Hindi ko kayo kilala. Kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Ano ibig sabihin nun? Darating yung panahon na yung mga nag-aakalang Kristiyano siya, mamumulit siya sa katotohanan na hindi pala. Kaya ba't natin hintayin yung araw na yun? Simulan natin siguraduhin yan ngayon. Ang prayer natin dapat, Lord, ipakilala mo sa akin ang tunay na kalagayan ko. Kasi tuwing makakapanginig tayo ng mensaheng tinatamaan tayo, may reason yun. Hindi ka pinatatamaan for the sake na patamaan ka lang. Babaw naman ng dahil para patamaan ka lang. Okay, kung pinatamaan ka, tinamaan ka, ano naman ang epekto? Tama? May epekto ba? Ano nangyari? May nangyari ba? Kasi marami, pagkatapos makita kanyang sarili sa pamamagitan ng mga katotohanan ng narinig niya, lalabas, ganun pa rin. Walang pagbabago. So ngayong umaga, we will focus on, please turn with me, Romans chapter 6. Romans chapter 6. At medyo na-intriga ako rito eh. At magsasaliksik na rin lang naman tayo ng puso natin. Siguro, himayin na natin to. Himayin, kasi gusto natin makakuha yung bawat himaymay. Itong katotohanan na ito. Na matanong natin sa sarili natin,
Nangyari ba talaga to? Nangyayari ba talaga to? At siguro, dadamay na rin natin. Mangyayari ba talaga balang araw ito? Romans chapter 6. Simulan natin sa verse 16 for the sake of context. Ina. Para makuha natin yung pinakakahulugan bakit tinabi itong verse 17. Verse 16. Know ye not? Every time may ganyang sinasabi si Pablo, every time nagsisimula siya sa ganyang katanungan, hindi nyo ba alam? Meron siyang dinidikdik na katotohanan. When I say dinidikdik, hindi lang niya isinasaksak. Dinidikdik kasi may impact. Pinupukpuk niya sa ating kaisipan. Yung katotohanan. Know ye not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servant you are to whom you obey. Whether of sin unto death, and of obedience unto righteousness. Verse 16 is a comparison. May dalawang bagay na At ang masama, sumunod ka sa dyablo kasi yun yung gusto mo. So, hindi kasalanan ng dyablo yun, pinasunod ka. Hindi, ikaw yung sumunod eh. Kaya nagsimula si Pablo doon sa salitang, hindi niyo ba alam? Alam niyo kung ano yung tinatanggal ni Pablo rito? Yung pagmamaang-maangan. Kung nari, hindi mo alam? Talaga? Hindi mo alam? Bakit? Kung kanino ka sumusunod, yun yung pinapanginoon mo. At tapos na natin pag-aaralan about yung yield, the word yield. Anyway, to whom you obey, his servant you are. To whom you obey. Whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Take note, obedience unto. Kailan tayo nagiging matuwid? Pag tayo sumusunod. Komplikado ba yung pagsunod? Hindi. Basta't alam mo lang kung ano yung susundin mo. Tama? Ang problema, ayaw natin. Yun yung mabigat na problema natin. Narinig mo, itong dapat gawin. Narinig mo, hindi na dapat yan gawin. Ang problema, ayaw natin. Ito na, verse 17. Kaya, tanungin natin to sa sarili natin, totoo ba to sa akin? Kasi tignan nyo, pagkatapos niya sabihin, know ye not, tinatanggal niya rito yung pagmamaang-maangan. Tinatanggal niya rito yung walang malisya. Na kunwari, hindi niya alam. Parang sinasabi niya sa verse 16, magpakatotoo ka naman. Kung sino yung sinusunod mo, yun yung amo mo. Kung walang katwiran sa buhay mo, yan yung pinili mo. Kasi saan magtatapos ang katwiran? Yung mga nahuhuling mga talata, 21, 22, 23, chapter 6. Buhay na walang hanggan. So, sino yung saved? Sino yung papasok sa kalangitan?
Sino yung mga kasama ni Kristo habang panahon? Walang katapusan. Sino? Sino mumuhay ng may kabanalan? Hello? Verse 17. But God be thanked. Salamat sa Diyos. Dapat sa buhay natin, may eksenang ganun. Meron kang lilingunin, meron kang babalikan, kung kailan nag-umpisa yung ating ugnayan sa Kanya. Kailan nag-umpisa yung ugnayan natin sa Kanya? Kailan? Nung tayo ay sumunod mula sa puso. Yun, verse 17. But God be thanked, you were the servants of sin. Yun yung nakaraan natin. Dati tayong ganon. Sumusunod, nagpapaalipin sa kasalanan. But, naku, yun yung transition. Kasi yun yung panahon na tayo nakakilala. But you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you. Verse 18. Being then made free. Ang ganda. Kaya kung hanggang ngayon, alipin ka pa rin, hindi totoo ito. Hello? Kasi dapat ngayon, malaya na tayo. Hindi na tayo hawak sa ilong ng kasalanan na kung saan niya tayo dalhin, doon tayo susunod. Tama? At tuwing may papagawa ang Diyos, palagi ang sagot natin, yes, Lord. Consider it done, Lord. Hindi ka na nag-iisip. Hindi ka na nagdadalawang isip. Kasi may mga tao, dahil sa tindi ng kanyang pagpapaalipin sa kasalanan, wala na siyang iniisip. Tama? Kasi automatic na sa kanya kung anong ginagawa niya. Asa ka pa na may gagawin bago yan. Wala. Kung anong ginagawa niya, yun pa rin yun. Tama? We have obeyed from the heart. Ina-analyze ka. Ano ibig sabihin nun? Ba't di na lang sinabing we have obeyed? Tapos. Ba't kailangan iduktong yung from the heart? Maraming naglaro sa isip ko. Isang naglaro sa isip ko, we have obeyed from the heart. Bakit heart? Kasi yun yung problema natin. The heart is deceitful. Kaya kung hindi magiging maayos yung puso natin, yan yung magpapahamak sa atin. Tama? We have obeyed from the heart. Nung inayos tayo ng Lord para maging anak niya, ang unang inayos niya, yung puso natin. Ano nag-take place nung nakakilala tayo sa Panginoon? Two things. Ano yun? Pagsisisi at pagtanggap. Pagsisisi. Ano yung pagsisisi? Pagbabago ng kaisipan. Pagbabago ng kinakahiligan. Pagbabago ng damdamin. Yung dating mahal mo, hindi mo na mahal. Iba na mahal mo. Yung dating gusto mong gawin, ayaw mo nang gawin. Bagamat minsan nakakawala na nagagawa mo pa rin. At habang panahon yun, na gano'n ang struggle natin, yung
Gusto kong magbago pero di ko magawa. That's a constant struggle. Continuous yan hanggang kaluwalhatian. Pero what's our problem? Our problem is the heart. Kaya nung naligtas tayo, ang unang inayos ng Lord, yung puso natin. Kaya ka nagsisi. Nung una kang kumilala sa Lord, yun yung unang elemento na dapat huwag mawala. Kasi kung yung pagtanggap mo sa Panginoon, puro pagtanggap lang at walang pagsisisi ng kasalanan, paki-check kung talagang tunay kang tumanggap. Kasi hindi mo kaya magagawang tanggapin ng tao sa puso ang Panginoon na magliligtas sa iyo kung hanggang sa mga oras na yun, mahal mo pa rin yung kasalanan mo. Tama? Kasi may bibitawan ka, may yayakapin kang panibago. Hindi pa pwedeng sabay mo silang yayakapin. Kasi unang-una, hindi papayag ang Lord. Tama? Iwanan mo muna yan. At saka, halika. Naalala yung rich yung ruler? Sabi ng Lord, bitawan mo yan. Kasi nakita ng Lord, yakap-yakap ng lalaki yung ano, kayamanan niya. Kaya sabi ng Lord, bitawan mo yan. Pamigay mo yan, dispatchayin mo yan, saka katumunod sa akin. Ang Lord, naghihintay, nayakapin siya ng mahigpit ng mama. Pero nung ma-realize ng mama, teka muna, I have so much to give up. Kasi napakayaman niya. So, anong ginawa niya? Lumapit siya sa Lord para yakapin ng Lord. Namanglaw siya, yun yung una. Tumalikod siya, lumayo siya. Kaya kung balang araw, mapapahamak siya, sino may kasalanan? Ha? Kasalanan ng Lord? May ibang tao, sinisisi siya, Lord, akala ko pag-ibig siya, bakit imbis na yakapin na lang niya? Hindi niya pwede yakapin ng isang tao na yakap-yakap ang kasalanan. Kasi hanggang sa mga oras na ito, pinapipili tayo ng Lord. Anong yayakapin mo? Ako o yan? Kung ano man yung yakap mo. We have obeyed from the heart. Alam niyo, dahil na-intriga ako, ni-research ko, ano ba kahulugan nito? What does this mean? We have obeyed from the heart. Kaya hindi sapat na sabihin mo, Kristiyano ka. Oo, Kristiyano na ako. Pastor. Talaga? Paano mo nasabi? Yan. Yun yung susuriin natin. Paano ka nakatiyak? Kasi ang daling magsabi, Christian ako. Sa ating kapanahonan, ang Kristiyano, 2.5 eh. Oo, sa sobrang dami. Maraming counterfeit eh. Kaya yung mga argumento na walang fake Christian. Either totoo ka or hindi ka Kristiyano. Hindi, may fake Christian. Kasi may parable of the tare and wheat. Na yung tare nanggagaya. Oh. So, na-research ko. Sa tulong ni Mr. G, hindi masama yung Google. Basta gamitin mo sa tama. Kasi it is a source of information. Marami tayong tanong minsan na masasagot ni Google eh. So, tinanong ko, obeyed from the heart. Bukod sa nakita ko kung saan ito nakuha o saan ito ginamit sa Biblia, dinagdagan ko yung tanong, what does this mean? Sumagot si Merriam-Webster. Kilala niyo ba siya?
Yung ilan sa inyo, baka kumarin nyo to. Si Merriam-Webster, sinabi niya, yung obeyed from the heart means in a very sincere and deeply felt way.